So ayan, magandang hapon mga kamungkil, no. So time check mga kamungkil is 3:48, so medyo maaga pa mga kamungkil. Pero bukas na tayo ulit babalik sa trabaho mga kamungkil kasi yung trabahuin natin ngayon bukas is doon na tayo sa baba kasi tapos na yung renovation natin dito sa taas sa pangalawang palapag nitong bahay, no. Natapos na natin, so natapos ko siya sa pagtrabaho is 1 buwan at 1 linggo mga kamungkil yung pagtrabaho ko dito, no, na kung saan ako lang mag-isa yung nagtrabaho na panday dito, rauna, welder, electrical, lahat-lahat dito mga kamungkil, at may isa lang akong kasama na medyo bata pa, kaya ganun po katagal yung pagkatrabaho natin dito sa taas, no. So yung kulang talaga dito sa taas mga kamungkil is gaya ng dati sa mga iba kong project is kulay na lang. Pero pagka matapos ko ng trabahuin mga kamungkil doon sa baba, babalikan ko itong taas para mag ang tawag nito, kukulayan tong kisami at saka mga dingding dito sa second floor nila. So yung trabaho kanya mga kamungkil is nagpintura tayo dito sa hand grill nila dito sa balcony nila, no. So tingnan natin mga kamungkil yung pagkayari dito sa dalawang palapag na bahay na to, yung pagka-renovate natin. At saka yung buong detalye nito mga kamungkil is nasa Ermongs TV. Ayan, kung makikita nyo, suportahan nyo. Ayan, medyo may ano pa yung mukha ko mga kamungkil, may pintura pa. So linisan na lang natin mamaya na pagkatapos natin mag-vlog. So lahat ng mga detalye nito mga kamungkil, kung paano ko to diniskarte o paano ko to ni-rehab, kasi dating kahoy ito na bahay mga kamungkil tapos pinalitan ng bakal, nandun po sa Ermongs TV natin, no. Ayan, kung makikita nyo sa screen, suportahan nyo po yan mga kamungkil. Diyan na po ako nag-upload ng mga bagong videos ko. Ermongs TV po, huwag kalimutan. So tingnan natin mga kamungkil ang pagkayari nito sa taas. So ayan mga kamungkil, kung nakikita nyo, ayan, ito na yung pagkayari ko dito sa loob, no. Naka-double walling na siya, and then nakakisami na din. Ayan, so box design lang yung ginawa ko dito. Yan yung mga ritaso-ritaso na mga hardiplex mula dito sa double wall natin, ginamit ko na lang pang design. So bali sa loob nito mga kamungkil, sa taas 3 kwarto to yung nagawa dito. Pero yung pagka-layout ko sa kwarto dito mga kamungkil is 2 lang. Pero nung natapos ko ng layoutin yung 2 kwarto, naging 3 na siya. So ganyan yung pagka-plano ko dito mga kamungkil. So ganito lang. Tignan natin. Ito yung pinakaunang kwarto nila. Ito yung kwarto ng mag-asawa, yan. Pero hindi ko pa ito nalagyan ng doorknob mga kamungkil kasi yung doorknob nito is yung nasa baba na pintuan, kasi may bagong doorknob dito na binili yung may-ari para dun ito sa main door. Ito yung ikakabit natin na doorknob mga kamungkil. Ayan, nakikita nyo, yan yung ikakabit ko dun sa main door dun sa baba. Tapos yung doorknob dun sa baba, yun yung ikakabit ko dito sa pintuan ng kwarto. So bali ito yung 1 kwarto, tapos ito yung pangalawa, ito, tapos ito naman yung pangatlo. Yan, so wala pang pintuan na lagay, pero pag makabili na si madam, kakabit na lang natin yan. So bali ito yung forma ng ikalawang kwarto dito sa loob. Ayan, tapos may isang ilaw dito ko nilagay yung switch niya mga kamungkil, tapos yung saksakan. So pinakita ko rin to mga kamungkil nandun sa Ermongs TV kung paano ko to winiring sa matipid na pamamaraan mga kamungkil. So pailawin natin. Yan, yan. So simple lang, lead lang yung nilagay ko dito sa mga kwarto na to para makatipid yung may-ari. Yan. So yan. So dito yung pangalawang kwarto, tapos ito na naman yung pangatlong kwarto. Yan, medyo makalat po mga kamungkil. Tsaka sabi ng may-ari bukas magliligpit na sila dito sa taas kasi nayari ko naman tong sa pagkatrabaho itong taas. So bali ito yung switch nya. Yan, yan yung ilaw nya. Saan ba yun? Ayan, patay. Bawat kwarto dito mga kamungkil isang ilaw, and then isang tugang na saksakan. Ayan, CO. Tapos ito naman yung sa kwarto ng mag-asawa. Yan, ito yung switch nya. Tapos nandito yung saksakan nya. Pailawin natin. So yan, okay.
Yan. Tapos, ito yung salan niya dito sa taas. Ito yung hagdanan niya. Ito yung hagdanan na to mga kamukil is tratrabahuin ko pa to. Malili pa to. Bali, nakikita nyo yung may bakal na yan. Diyan ko siya. Yan yung landing niya. Kaya mauurong tong hagdanan na to. Tapos, gagawa ako ng hand grill dito. Paikot yan, papunta doon. May hand grill yan. Ito yung panghuli kong trabahuin mga kamukil. Pagkatapos kong maayos doon sa baba, sa tindahan niya. Tapos mapalitadahan. Panghuli ko itong tratrabahuin tong hagdanan na to. So, bali, ito yung kabuuan ng porma sa taas mga kamukil. Ayan. So, ayan. Kung nakikita nyo, parang 2 kwarto lang. Ayan. So, yung isang kwarto, nandun sa papasok. Ayan. So, ayan. Then, ito yung design ng ceiling nya sa taas. Ayan. So, kulay na lang yung kulang dito mga kamukil. Ayan. Paikot yan. Tapos, ito na naman yung daanan sa balkoni nila. Ayan. Yan. So, yung sliding window mga kamukil dati na yan, din, ibinalik ko na lang sa pagkabit. So, yan. Yung itsura nya. So, bali dito sa sala mga kamukil, kung nakikita nyo, may 3 tayong switch dito. Kasi, yung ibang switch dyan is, yun yung pinapadala ko sa ilaw dun sa balkoni. So, ito lang yung ilaw nila sa dito sa sala sa loob mga kamukil. Yan. So, simple lang. Walang ibang design dito, kundi box lang yung nilagay ko dito. Kasi yun naman yung order na may-ari. Gaya na sabi ko mga kamukil, kapag ano yung gusto talaga ng may-ari, yun talaga yung tratrabahuin ko. So yan, simple lang. Pero parang may idadagdag pa ako dyan mga kamukil. Pagkatapos sa lahat-lahat, lalagyan ko yan ng kunting twist dyan sa ilaw na yan, para may kakaibang tingnan. Tapos ito na naman yung balkoni nila mga kamukil. Ayan. So, nakikita nyo, nilalagyan ko siya ng lalagyan ng bulaklak dito sa taas para may disenyo lang. Hanggang dito ko lang siya nilagay, hanggang dito lang. So, yan yung pagkayari ko dito sa taas. Tapos kung nakikita nyo mga kamukil, itong floor slab natin, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko na ginamitan ng scaffold tsaka beam. So, yung detalye niyan mga kamukil is nandun din sa Airmonks TV natin at saka sa FB page natin na alias Mungkil. Meron dun, na-upload ko din yun, yung mga detalye dito sa pagkatrabaho ko. So maraming dagdag kaalaman kayong mapupulot mga kamukil o diskarte kapag puntahan nyo po itong channel na to, Airmonks TV, at saka sa FB page alias Mungkil. Ayan. So bali yung pagkayari ko dito sa balkon mga kamukil sa Kisame nila, ito lang. Yan, kung nakikita nyo. So dito, tingnan natin. So ito dito yan, may 2 ilaw sa bawat gilid. Yan, parang box din yan mga kamukil na dinesign ko. So kung ano yung nakikita nyo dyan sa ito, ayan, yung nakikita nyo may 2 ilaw sa gilid. So kung tingnan nyo dito, may box din siya. Pati dito sa buladan lang mga kamukil, kinasamihan ko yan. Yan. So ganun rin dito sa kabila, yan din yung forma nya. So kapag mabatakan to mga kamukil, makulayan to, mas lalo pang gaganda tong bahay na to. So yan, may 2 ilaw din. So kung napapansin nyo mga kamukil, magkaiba yung ilaw at saka doon. Kasi sa binilihan ko mga kamukil, wala na, ubos na yung ganyan. Merong ganyang forma pero warm white yung kulay. Pero ito kasi nabili naming una is off-white yung kulay nito. Kaya bumili na lang ako ng ibang design. At least pareho yung kulay ng ilaw. Tapos dito sa gitna mga kamukil, ayan, kikita nyo, center light nya, maliit lang din. Kasi maliit lang din yung balkon na to. So tricolor yan mga kamukil, no? Tapos kung nakikita nyan, ayan, may cove yan. So dapat sana paikot yung cove. Pero nung tiningnan ko mga kamukil, o drino ko to, pangit tingnan kapag paikot yung cove. Kasi may kaliitan lang tong balkon nila dito sa taas. Kaya ang ginawa ko, dito lang sa harap mismo yung nilagay ko yung cove light nya. So pailawin natin mga kamukil. So nandito yung switch nya, ayan. So pailawin natin yung tricolor dito sa, yung tricolor mga kamukil, center light at saka cove light, pinagsama ko na yan dito sa pangalawang switch. Tapos itong pangatlong switch, yun yung mga ilaw dun sa gilid. So pailawin natin yung
try light. No. Ayan. Yung ano yung napindot ko. Pangatlong switch. So ayan yung mga ilaw niya sa gilid. Paggabi mga kamukil na napakaliwanag dito. So tapos yung tricolor niya sa gitna. Yan yung unang ilaw niya. Tapos pangalawa, plain lang siya. Tapos pangatlo, ayan. So pag sumisindi yan mga kamukil, sisindi din yung cube dito sa harap niya, ayan. So mamaya mga kamukil, paggabi tayo ng konti para makikita nyo yung itsura dito sa labas, sa balkoni nila. So puntahan natin sa labas mga kamukil kung ano ba talaga yung forma nito sa pagka-renovate ko. So before and after mga kamukil, malaki na talaga yung kaibahan. So ayan mga kamukil, no? Bali ito yung forma niya dito sa gilid mga kamukil. Ayan. So sa before nito mga kamukil, ang laki ng kaibahan na talaga nung nirenovate ko to. So bali diretso siya papunta dyan. Tapos pagdating sa balkoni niya, iniba ko yung forma. Kasi para walang katulad mga kamukil sa mga bahay dito, walang kapareho. So ito yung forma niya sa harap mga kamukil. So bali ayan na yung forma niya talaga sa taas mga kamukil. Gaya ng sabi ko, sa taas muna yung inuna ko sa paganda. Pagkatapos mga kamukil, bukas sa baba na naman ako magtrabaho. So ipapakita ko rin sa inyo mga kamukil kung ano yung mga pwedeng ideya na mapaabot ko sa inyo, mga diskarte sa pagtrabaho ko dyan sa baba. Kasi renovation din dyan sa baba mga kamukil. Ang laki ng trabahuin dyan. Tapos walang plano na binigay yung may-ari sa akin. Ako lang lahat yung pinadiskarte niya. Pero dyan sa taas mga kamukil, yung gusto lang talaga nila may balkon. Pero sa lahat na nagplano dyan mga kamukil, pati sa forma ng bubong, sa akin lahat yan. Wala silang ideya. Ang tanging sabi lang nila, ako na daw yung bahala. Dahil ako daw yung talagang nakakaalam. So yan, lapit natin. Yan yung forma niya talaga mga kamukil, no? Sa taas. So napapansin nyo yung bubong niya, may kunting design na nilagay ko. So mula dyan sa gutter, electrical, welding, lahat-lahat dyan mga kamungkil, si Mungkil yung nagtira dyan. So yan yung finished product niya sa taas. Ang kulang na lang dyan mga kamungkil is pagkukulay sa kisame. So kung napapansin nyo mga kamungkil, walang kaparihan na disenyo dito sa mga bahay na to. So may dito sa lugar na to mga kamungkil, marami kasi akong natapos dito na bahay. So bali nasa 8 bahay siguro o 12 na bahay yung trinabaho ko dito na talagang pagkatapos sa isa, lilipat naman ako dun sa isang project. Talagang nagugustuhan nila yung pagkatrabaho ko. So mamaya mga kamungkil, paggabi tayo ng konti at na makita natin kung ano yung format talaga ng mga ilaw. So dito sa balkoni nila. So bali dito sa likod mga kamungkil is may nagpapatay din dito ng bahay na ground floor lang. Malaki-laki din to mga kamungkil at Spanish type yung ano nila pagkayari. Ayan, nakikita nyo mga kamungkil. So hindi pa talaga tapos at naistapan pa kasi siguro mga kamungkil kulang sa materialis, hinintay pa. So bali kung makikita mo dito sa baba mga kamungkil, ayan yung pagkayari ko sa balkoni nila. Tapos yung grills, hand grill nila mga kamungkil, ang ginawa kong kulay sa mga malalaki na bakal, itim yung kinulay ko para may kapareho din yung mga bintana at saka pintuan. Tapos sa mga maliliit na mga bakal mga kamungkil dito sa grills niya is sinama ko siya, inadapt ko siya dun sa kulay ng gutter natin. Ayan, para hindi masyadong magkaiba mga kamungkil. So dito sa tagiliran mga kamungkil, ito yung forma niya. So bali may mga pamatungan pa mga kamungkil, hindi ko pa nakukuha. Siguro bukas mga kamungkil tatanggalin ko na yan. So yan lang mga kamungkil, no? At sa mga lahat ng mga nagtatanong na hindi ko pa nasasagot, pasensya na po kayo dahil sobrang busy tayo, no? Pero wag kayong mag-alala, mag-message kayo ulit sa akin doon sa FB page natin alias Mungkil. Kasi minsan mga kamungkil nakakalimutan ko na yung ibang mga katanungan. So kung kayo po hindi ko pa nasasagot, mag-message po kayo ulit at nang mabigyan ko po kasagutan ng inyong mga katanungan. So ayan mga kamungkil, no, medyo madilim na. Pailawin na natin dito sa taas. So ayan, kung nakikita nyo yung dilim.
So hinintay ko talagang dumili mga kamukil dahil gusto kong makita yung itsura dito sa loob kapag may ilaw na. Kasi ngayon ko pa lang ito mapapasindi mga kamukil kasi ngayon ko lang siya kinabit. So pailawin natin yung sala nila dito sa second floor. Yan. Wow. Yan yung ilaw niya. Tapos itong mga kwarto mga kamukil pailawin natin. So bali yan yung ilaw niya. Tapos nandito yung switch niya. So lahat ng mga switch mga kamukil nandito sa malapit sa pintuan para madali lang kapain kahit na pagpasok mo pa lang pwede mo nang pailawin. Yan. So yan yung ilaw niya. Tapos dito sa pangalawang kwarto, ito yung pangatlo mga kamukil na kwarto. So pasukin natin tong pangatlo. So yung switch niya nandito rin sa gilid ng pintuan. Yan. Pailawin natin. So yan. So bukas mga kamukil magliligpit na sila ng gamit dito kasi plastado na to dito. So ito yung kwarto ng mag-asawa. So ito yung nilagyan ko ng pinto. Tapos pailawin din. Ayan may tao pa pala mga kamukil. Ano? Adik yan ng email mga kamukil. Yan yung anak nila mga kamukil. So pailawin natin laba. Ayan. Kapain natin yung switch dito sa gilid ng pintuan. Ayan. So okay, walang problema sa switch nila mga kamukil. Okay, function lahat. So dito sa balkon mga kamukil, tingnan natin. Ito yung pintuan nila sa balcony. Tapos ito yung switch nila. So subukan natin pailawin yung yan, kung nakikita nyo medyo madilim na talaga mga kamukil, no? Sa baba. So ayun yung bahay na trinabaho dito sa harap na bahay na to. So yan, pailawin natin dito sa itong mga light nila sa gilid ng box. Yan. So yan. Bali apat nilagay ko mga kamukil. Tapos pailawin natin itong center light at saka cob light. Oh, wow, ganda. Ganda pala. Tapos patayin natin. Yan yung pangalawang ilaw sa tri light nya. Tapos yun yung pangatlo. Tingnan natin. So bali ito yung cob nyo mga kamukil. Yan. Center light. Pailawin natin yung sa mga gilid ng mga ilaw mga kamukil. Yan. Kapain natin dito yung switch. Sana yan. So yan. So puntahan natin sa baba mga kamukil para makita natin kung ano yung view. So bali ito yung hand grill nya dito. Lalagyan ng bulaklak. So ayun mga kamukil, no, yung forma nya dito sa harap, no, sa balkoni nila. So ilapit natin, subukan natin ilapit. So ayan. So against the light siya mga kamukil. Pero kung makikita nyo mga kamukil, ang liwanag po sa taas. So bali apat na ilaw sa bawat tagiliran. Din may cob light sa harapan, saka center light. So subukan natin patayin yung apat na ilaw sa tagiliran mga kamukil. So bali yan yung forma niya mga kamukil kapag cob light at saka center light yung umiilaw. So medyo nawawala yung center light mga kamukil sa cob light nya. So subukan natin baguhin yung ilaw nya. Yung blue lang ilalagay natin dyan sa center light. So bali ayan yung forma niya mga kamukil, no, kapag blue lang yung pinailaw natin. So pasindihin natin lahat yung ilaw mga kamukil. Gilab, siga. So ayan yung forma niya, maliwanag na maliwanag siya. So yan yung anak na may-ari mga kamukil na yung nagpapailaw. So ayan yung forma mga kamukil sa bahay na to pala kapag may ilaw na. So ang liwanag. So bukas mga kamukil, itong baba yung tratrabahuin ko sa tindahan niya, tsaka dito sa harapan maglalagay tayo ng gate. So yan lang mga kamukil, no, yung mapapaabot ko sa inyo na video ngayon. Wala muna tayong dagdag kaalaman. Pinapakita lang natin mga kamukil kung ano yung kaibahan sa pagrehab natin sa bahay na to. So yan lang, maraming salamat. At sa mga nag-message sa akin na nagtatanong, nagpapa-estimate o anumang klaseng katanungan patungkol dito sa construction, no, sa lahat ng hindi ko na masasagot, mag-message kayo ulit sa akin kasi gaya ng sabi ko mga kamukil,
sobrang busy tayo mga kamukil, kaya mag-message kayo ulit sa akin kung hindi ko pa nasagot yung mga katanungan nyo doon sa FB page natin na alias Mongkil. So maraming salamat mga kamungkil sa walang sawang pagsuporta at panonood sa ating video. At once again, Mongkil on the vlog.